Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at maayos po ang ating pagsuong sa mga paghamon ng buhay na ating inaharap sa ating araw-araw na paglalakbay sa mang bahagi ng mundo, sa mang bahagi ng ating bansa. Naroroon po kayo. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa inyong pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At pati na rin po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account na pwede nyo pong i-follow, pwede nyo rin po akong i-promote dito sa pamamagitan ng ating mga video analysis na ginagawa. And syempre, hindi namin makakalimutan ni Ma'am Lorraine Marie Badoy ang pagpapasalamat sa inyong pagsuporta na rin sa programa naming Bigwas ng Agila. Ayan. Simulan na po natin ang ating balita at talakayan. Mga kababayan, kamakailan lamang po matapos itong medyo paghupa ng tensyon sa ginawang Special Operations Lusob sa Senado na ginawa po ng magkatandem na si Trillanes at si Director Matibag ng NBI, at ngayon ay itinatanggi ni Marcos Jr. na wala daw siyang alam at hindi daw siya ang nag-utos nito, baka nga multo ang boss ni Matibag at ni Trillanes para sabihin yon ni Ginoong Marcos. No? Katawa-tawa, walang naniniwala at pinagmumura ng taong bayan. Ang ganoong kabulok-kabuloktutan na ginagawa po na niloloko at tinatrato ni Ginoong Marcos na parang tanga at bobo ang sambayan ng Pilipino. Na akala niya mapapalusutan niya sa pa-smile-smile, pabait-baitan sa kanya mga speech. Pero sa totoo lang, napaka masama po ang kanyang ginawang pagbibigay ng utos na ito na lusubin ang Senado. In fact, no less than ang kanyang kapatid mismo na si Senator Amy Marcos ang nagsabi habang siya ay nandoon po sa loob ng Senate building na natatrap siya na habang lumulusob at nagkakaputukan po sa pagitan ng mga nakadeploy na Philippine Marines at ng ating Office of the Sergeant at Arms na mga security personnel ng Senado at ng mga puwersa ng NBI na dineploy ng patago at palihim na gumagapang mula doon sa GSIS building, nakadugtong lamang ng Senado dito sa GSIS compound. Maraming senador po, lalo na ang mula sa majority, black ang nanatili sa loob, except itong mga mukhang alam na nila na magkakaputukan at magkakalusuban, biglang nawala po na parang bula, no? Nag-magic at nag-iskapo sa Senado. Itong sila Tito Soto, si Ping Lacson, si Risa Hontiveros, si Pangilinan, sila Bam Aquino at mga kasama nila. No? Wala din doon sila JB Ejercito, sila Gatchalian, tahimik lang sila, mga kababayan. Wala silang imik kahit na pinagpuputukan na ang building ng Senado at nananawagan na si Senator Alan Peter Cayetano right sa kanyang Facebook Live sa gobyerno na ano na ito, bakit hinahayaan yung nilulusob, pinuputukan po ang mga senador at dahil lamang sa kagustuhan na sa pilitang dukutin at ipatapon si Senator Bato de la Rosa mula doon sa kautusan ng isang banyagang puwersa na wala naman tayong obligasyon na kilalanin pa ito o sundin ito. And I'm talking about the ICC. So hindi ba nakakaduda? Hindi ba kaya natimbrihan nila Trillanes at nila Matibag na may mangyayaring ganito? Yan po ang mga teorya, bagamat yan ay espekulasyon, pero hindi malayo na yan ay nasa linya ng katotohanan o may bahid ng katotohanan ng pag-iisip. Mantakin mo alas 4, alas 5 pa lang, pa-exit na sila. Sila Tito Soto, sila Ping Lacson, Hontiveros, sila Pangilinan. Itong mga nagdurugo ang puso dahil nagbago ang liderato sa Senado. Dahil gusto nilang manatili na kontrolado nila ang liderato sa Senado upang may pagpapatuloy nila ang kanilang gawain bilang special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, mapagtatakpan at mailihis ang pananagutan nila Marcos at Romualdez
sa naghuhumiyaw na pinakasindikatong pagnanakaw at pandarambong sa pondo ng bayan, itong napaka-iskandaluso na 1.9 trillion pesos na nawala na pondo na lima sa kaban ng bayan na flood control projects, scandal, and corruption and plunder. Yan po kung bakit nagdurugo ang puso nila. So ngayon, sa pangyayaring ito mga kababayan, hindi po mawawala ang pagdududa sa kaisipan ng taong bayan. Hindi kaya nagkaroon talaga ng prior information kasi nung May 11 ng Lunes, alam na pala nila, no? Sila lang nakakaalam, itong sila Hontiveros, sila Tito Soto, sila Lacson, maliit lang yung small group nila na lulusubin pala nila Trillanes at nila ng NBI, no? Na dadamputin at sa pilitang kakalad ka rin palabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa at itatapon sa Netherlands doon sa ICC detention facility nang hindi dumadaan sa anumang proseso ng hudikatura at ng ating korte o ng hukuman. At di bali ng kanilang pagtaksilan at salaulain ang batas ng mga batas sa Pilipinas, lalo na ang ating pinakamataas na batas, ang ating konstitusyon na tinatawag nating saligang batas. Ito po ay malinaw na nakita natin nung Lunes. Wala silang imik, tahimik lang sila, kunwari ay wala silang alam. Pero yun pala, si Tito Soto mismo ang nag-utos na payagan ang pagpasok nitong mga NBI operatives at nitong kulukoy impostor na sheriff ng ICC na si Trillanes. Doon pala makikita na natin na there are elements and indicators of conspiracy. Pag sinabing conspiracy po, nakikipagsabwatan. Itong grupo na ito nila Soto, Hontiveros, Pangilinan at Lacson upang payagan na atakihin at salaulain at bastusin, labagin ng puno ng kahambugan ng mga gawain mula sa NBI at kina Trillanes ang buong institusyon ng Senado. Kaya nga tinawag ng mga taong bayan si Soto na taksil, traidor. Mantakin mo magresolusyon pa silang 5, si Soto, si Lacson, si Hontiveros, si Pangilinan at si Bam Aquino, na dapat daw mapayapang mag-surrender si Bato de la Rosa bilang senador sa ICC. Di ba yan ay kataksilan, katraidoran? Ang ICC po ay walang otoridad sa Pilipinas. Ang ICC ay bogus ang kanyang ginagawa. Bakit? Wala na po tayo at hindi na tayo sakop ng tinatawag na Rome Statute Treaty at ng ICC mismo, simula pa noong March 2019. Therefore, hindi tayo obligado na mag-cooperate o kilalanin ang ICC. Pangalawa, umaandar ang mga korte sa Pilipinas. May saligang batas tayo, may Korte Suprema tayo. Dito nila gawin ng mga sinasabing biktima ng war against drugs ang pagsasampa ng kaso. Bakit kailangan kalad ka rin palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa o sino mang nasasangkop di umano doon sa sinasabi nilang mga pang-aabuso na nangyari sa war against drugs na nangyari po nung panahon ni former President Duterte? Lahat ng korte sa Pilipinas umaandar, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeal, Special Court like Sandigan Bayan, and many others, including ang Supreme Court. Gumagana po ang ating saligang batas. Bakit kailangang banyaga at dayuhang puwersa ang magsasagawa ng naturang mga hakbang na ibinibenta at ipinagkakanulo natin at pinagtataksilan natin ang ating soberenya, ang ating integridad bilang bansa? Yan pong punto ng Senado, ng matitinong mga senador. Idaan nyo sa proseso ng ating bansa. Pangatlo, hindi po valid ang warrant of arrest ng ICC unless it is confirmed by the legal and competent judicial authority, which means Philippine Court. At kailangan, sinasabi sa saligang batas, kung may isang tao na balak kuhanin on whatever legal basis there may be existing mula sa banyagang puwersa o banyagang bansa o dayuhang bansa, dumaan ito dapat sa extradition application. At para may karapatan po ang taong ito o yung mamamayan ng ating bansa na mapailalim po at ma-review
ang naturang hakbang ng isang banyagang entity or foreign entity like ICC, kung ito ba'y valid, ito ba'y tama, at ito ba'y hindi lumalabag sa saligang batas natin. And that should be the obligation of the government, starting with the President. At yan din dapat ang tamang pananaw at paninindigan ng Senado. Bakit hindi nila ginawa? Dahil kasabwat po itong mga so-called minority operatives. Minority na sila eh. Nantakin mo magpasal sila ng resolusyon, hindi naman nakalusot sa Senado. At ito pa ang napaka walang hiya na desisyon sa tingin ko. Nangialam pa ang ombudsman. Hindi nga niya matapos-tapos ni Remulla at maipausad ang sinasabi niyang kaso na isasampa upang mapakulong, mapapanagot ang isa sa mga mastermind. Expected natin hindi niya idadamay si Marcos Jr. at ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Pero si Martin Romualdez, binira-bira niya at tinakot-takot niya sa mga press conference niya. Kalagitnaan na ng buwan ng Mayo. Saan na? Boying Remulla. Ang sinasabi mong isasampa na ang kaso laban kay Martin Romualdez. Plunder and many more. Para hindi siya makatakas, may hold departure order pa, may pa-freeze order pa, pero 20 days lang naman doon sa Court of Appeals na kautusan laban sa mga ari-arian at mga transaksyon ni Martin Romualdez. Wala. Pero itong si Boying Remulla, buong kahambugan na naman na nagpahayag na pinasuspindi na niya ang Senate Sergeant at Arms na si General Mau Aplasca. Retired po ito, Major General, 2-star rank ito sa PNP at naging kasamahan ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy ito. Matinong police officer ito, kilala ko si General Aplasca. At pinalitan niya yung si General Samonte na naging kasabwat ni Tito Soto na pumayag na lusubin nila Trillanes at ng NBI ang Senado. Kaya napunta na ngayon ang kapangyarihan bilang pinunong security officer or Senate Sergeant at Arms ng ating Senado sa kay General Aplasca. Pinapasuspindi daw po ito ni Boying Remulla. Pero ang tanong, sakop ba ni Boying Remulla ang Senado? Hindi. Under the rules and authority of the Ombudsman, ang Kongreso hindi niya sakop yan, mga kababayan. Para magkaroon siya ng kanyang desisyon na pangialaman niya ang internal na proseso ng Senado ay isang questionable na uri ng pananaw na mayroong binibitbit si Boying Remulla. Diba? Hindi nga niya mapasuspindi si Martin Romualdez. At hindi niya mapasuspindi din ang mga kawatan at mga magnanakaw na mga kongresista na kasabwat sa alipores ng sindikato ni Marcos at Romualdez. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, sabi ng mga abogadong nakakausap ni Ka-Eric, pwedeng i-ignore yan ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi ipatupad ng mayoriya ng Senado sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang desisyon o naturang hakbang ni Ombudsman Boying Remulla. Sapagkat kailangan po panindigan ng Senado ang kanyang kalayaan, ang kanyang integridad bilang isang haligi ng ating demokrasya na hindi pwede sakupin at hindi pwede tapak-tapakan o labagin ng mga puwersa kagaya po nila Boying Remulla, nila Matibag at nila Trillanes. Siyempre, ang nag-uutos nito walang iba, si Marcos Jr. Hindi niya mapapayagan na hindi mapapakonvict si Sara Duterte sa Senado. Biglang nagkaroon ng 13 na mga senador na maninindigan. Biglaan, hindi nila in-expect na magmamaniobra doon. Number 2, bigla naman pong nagkaroon ng lakas ng loob ang maraming senador na itakwil po ang pangingialam at mga pagmamando na ito ni Marcos at mga pananakot. At ngayon, mahihirapan siyang mapipigilan ang Senate Blue Ribbon Committee na muling mag-resume at muling mabubuksan ang pagtestigo at paglalahad ng maraming katotohanan ng mga testimonya na hindi pinayagan nila Ping Lacson, nila Tito Soto, nila Hontiveros at nila Pangilinan at nila Bam Aquino. Dahil ang kanilang agenda ay pagtakpan, ilihis at itago pong katotohanan sa naghuhumiyaw na pananagutan sa krimen ng malawakang korupsyon at pandarambong na pinamunuan ni Marcos at nila Romualdez. Yan pong nangyari. Ngayon, nararapat ba na isuspende si General Aplasca? Hindi. Ipinagtanggol po niya ang integridad at kalayaan ng Senado
sa panahon po na lumulusob ang mga armadong puwersa ng NBI na ngayon ay hindi na may pagkakaila pa ni Melvin Matibag at nila Trillanes dahil may mga footages, may viral videos at nakita sila ng ilang mga security personnel ng GSIS na maaga pa ay nagpa-plastar na sila ng lusob assault team nila sa likod ng GSIS building padugtong doon sa Senate building. So ito na ngayon kumakalat na mga kababayan. And ngayon, sabi ni Boying Rimulya, mag-iimbestiga sila. Pati si Senator Robin Padilla, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Jingo Estrada, dahil pinatakas daw si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong kay Boying Rimulya, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang sinasabi mong ICC warrant na ito, hindi validated, hindi confirmed ng competent judicial authority. Therefore, until it is done that way, na yan po nakasaad sa saligang batas, yan pong kinikilala ng mga promulgated rules ng Korte Suprema, hindi valid ang arrest order na yan ng ICC. Pangalawa, inang ikaw ang DOJ Secretary, ginawa mo ba ang trabaho mo na ibigay mo ang otoridad ng tama upang maisampa ang mga kaso laban kay Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa nang sa ganun ay umandar ang sinasabi ninyong Republic Act 9851 o the crimes defining crimes against humanity and in violation of international humanitarian law na umiiral sa Pilipinas. Ba't hindi mo isinampang kaso? Buhay na buhay naman ang mga korte sa Pilipinas. Ibig sabihin, different agenda. Ang layunin mo, Boying Rimulya, ninyo ni Marcos, talagang paralisahin at lumpuin ang Duterte political camp by taking out physically si Pangulong Duterte, sila Senator Bato de la Rosa, at posible pati si Senator Bongo, at kung sino pa mga target nyo na kasama doon, pati nga si Vice President Sara Duterte, tinarget nila eh. Pero hindi kayang magpalabas ng binayaran na warrant of arrest sa ICC laban sa Vice President. Kaya ito lang kay Senator Bato de la Rosa. But the question is, can Boying Rimulya enforce the suspension of General Aplasca? Ito po ay direktang tauhan na may pananagutan sa Senado, lalo na sa Senate President's Office. Kasi ito ay Chief Security Officer ng buong kapulungan ng Senado. O bakit makikialam diyan si Boying Rimulya? Talagang ang kahambugan at kalasingan sa kapangyarihan is unlimited or unlimited kung ang pag-uusapan po ang mga kagaya ni Boying Rimulya, ni Matibag at nila Trillanes. Pero babalik pa rin ito kay Marcos eh. Kasi tauhan at bata-bata lang ni Marcos yan si Boying Rimulya. Kahit pa sabihin natin na yan ay constitutional office ang ombudsman, alam natin ang interest na bitbit ni Boying Rimulya, interest ni Marcos Jr. at ng kanilang sindikato na nangulimbat sa kaba ng bayan at naglimas ng pundo ng pamahalaan. Ngayon, si Matibag at si Trillanes ay protected. Protected under the operational control and basbas ni Marcos Jr. So, hindi yan kayang labagin o hindi kayang saklawin ni Boying Rimulya na ipasuspende niya si Melvin Matibag. Paimbestigahan niya ng todo-todo ang NBI. At ganon din po si Trillanes kung bakit hindi po ito nakakasuhan at hindi po ito nakukulong sa kanyang pangingialam at pangbabastos sa institusyon ng Senado sa kanyang pagiging impostor na nagkukunwari siya na siya ay parang may otoridad mula sa ICC at kinikilala naman ang kulukoy at tarantadong gobyerno ni Marcos Jr. So, the more na ganito po ang actuations ng mga parang asong ulol na mga tauhan ni Marcos, kagaya po ng ombudsman, ng NBI director, at nila Trillanes, ay mas lalo pong humihigpit ang kapit ng mga mamamayan na manindigan kasama po ang ating mga senador na matitino na ipagtanggol ang integridad ng Senado, ipagtanggol ang soberenya ng ating bansa na buong kataksilan na ngayon ay inaatake nila Boying Rimulya at nila Trillanes at Matibag. Mga kababayan, sana po ay makita natin dito
ang pagkakadugtong ng pattern. Sorry. Yung mga lumabag sa batas, lalo na sa saligang batas, at nagtataksil sa interes ng ating bansa, inaatake at binabastos ang institusyon ng demokrasya like ang Senado, sila po ay protektado. Hindi nakakasuhan, hindi napapanagot like Matibag and Trillanes. Samantalang mga kababayan, malinaw naman po na ang pagtatanggol ng Senado sa kanyang integridad, sa kanyang kalayaan, kasama po dyan ang majority senators led by Senator Alan Peter Cayetano at pati po sila General Mau Aplasca na Senate Sergeant at Arms, ay hindi po personal nilang kagustuhan, kundi yon po ay pangangailangan ng buong institusyon ng Senado na dapat gawin. Itong mga duwag at taksil na senador na nagkanulo pa ng kanilang oath of office para lamang manatili sila kunwari sa poder sana, itong sila Tito Soto, Ping Lacson, Bam Aquino, Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Sila po itong mga bloke ng mga rabid attack dogs ni Marcos na hindi umaakto bilang senador na nasa matino at matuwid na paninindigan, kundi senador na nagkukunwaring senador. Pero interes ng Malacanang at ni Marcos at ng sindikato sa pagnanakaw sa kabanang bayan ang kanilang pinoprotektahan. Obviously. Kaya hinahayaan nila ang buong kataksilan na paninindigan nila, di bali ng masalaula ang buong Senado. Di bali ng mabastos ang institusyon ng Senado. Mga kababayan, mismo si Senator Amy Marcos ang nagkonfirma na nakatanggap sila ng report siya mismo na lulusubin nga ang Senado at nilulusob na at di bali ng may mga mamatay basta by all means kukuhanin at all cost si Senator Bato de la Rosa at ipapatapon sa ICC detention facility during that time na inaatake ang Senado. Well, coming from Senator Amy Marcos, I would rather believe that kind of revelation kaysa paniwalaan pa natin ang walang kredibilidad na mga gimmick pahayag na ginagawa ni Marcos sa pagtatanggi ng ganon. Kasama pa ang diskarte na tagos sa ilong na mga pahayag. Ibig sabihin walang sinseridad at katotohanan na mga diskarte ni Matibag at ni Trillanes sa pagbabaliktad na ito ay mga posible gimmick lang sa Senado para patakasin o mapatakas nila si Senator Bato de la Rosa. Bakit? May valid warrant of arrest ba si Senator de la Rosa? May local crime charge against Senator de la Rosa? Kahit 1 milyon pa ang warrant of arrest na bit-bit ni Trillanes at ni Matibag galing sa ICC, walang bisa yon, walang epekto yon kung ito ay sumasalangat sa saligang batas at kung ito ay hindi kinilala ng ating mga korte, lalo na ng Korte Suprema, na yan ay tama. At dapat sumunod tayo dyan. Sapagkat wala naman pong mga naisampang kasong kriminal kay Senator de la Rosa para pigilan ang kanyang pananatili bilang malaya. Pero dahil nga gusto talaga siyang ipadukot at ipadampot at ipatapon, kailangan niyang mag-sidestep unless magkakapatayan sa loob ng Senado dahil handang ipagtanggol ng mga senador at ng kanilang security team at ng kanilang security forces ang kalayaan ng Senado na siya namang gustong gawin ni Marcos na pilitin at baluktutin ang batas at proseso ng batas. Well, abangan natin kung ipapatupad ni Senator Alan Peter Cayetano at ng pamunuan ng Senado itong kabulastugan ni Remulla na pinapasuspindi niya 6 months ang Senate Sergeant at Arms. Abogado rin si Senator Alan Peter, maraming abogado yan, si Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Chis Escudero. They will understand. Hayaan nyo na si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan. Walang kwentang abogado yon. Nag-aabogado pero walang alam sa katotohanan ng proseso ng batas dahil maruming laro ng politika ang tumatakbo sa isip nun. Para kay Marcos. Paiyak-iyak pa yun, nalala nyo?
Iyak-iyak pa siya. Bubungkalin daw niya ang bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. na pinayagang ipalibing ni Pangulong Duterte doon sa libingan ng mga bayani. Pero ngayon, himod tumbong sa puwet ni Marcos itong si Pangilinan at itong si Hontiveros. What credibility is left of them? Wala. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik at pag-support ninyo at pag-promote sa mga videos na ating dinidiscuss dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat po. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!